Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan ng Samar, may isang maliit na bahay na kahoy na tila laging may liwanag sa bintana tuwing sasapit ng gabi. Ang bahay na yun ay pagmamay-ari ni Allen Corazon, isang mabait at masipag na ina na kilala ng lahat sa kanilang lugar. Hindi man marangya ang pamumuhay, puno naman ng pagmamahal at kabutihan ng kanilang tahanan. Nasa 59 na taong gulang na si Allen Corazon. Medyo maputi na ang buhok. May bahagyang pagkuba dahil sa taon ng pagtatrabaho sa bukid. At may malalalim na guhit sa mukha na bunga ng saya at pag-aalala. Ngunit higit sa lahat, taglay niya ang mata ng isang inang hindi sumusuko. Mata ng umaasang makikita pang muli ang kanyang anak. Ang anak niyang si Danilo o Danny ay ika-isa-isang anak. Matalino, masayahin, at mabuting bata sa kanilang baryo. Lumaki itong may pangarap na makatulong sa mga magulang. Ngunit tulad ng marami, napilitan itong umalis ng probinsya para maghanap ng trabaho sa Maynila. Noong una, madalas itong tumatawag linggo-linggo. Ngunit habang tumatagal, paminsan-minsan na lamang. Sa huli, isang mensahe na lamang ang dumating bago itutuloy ang hindi na nakapagpadala ng balita. Ma, wag po kayong mag-alala. Okay lang po ako. Babalik din ako. At hindi na nasundan yun. Mula noon, gabi-gabi, nagiiwan si Allen Corazon ng ilaw sa bintana. Sa baryo, naging pangkaraniwan ng makita ang ilaw sa bintana ng bahay ni Allen Corazon. Mapaumambon, mapabagyo, o mapa-brown out. Palagi niyang sinisiguro na may nakabukas na lampara. Kung mawalan man ng kuryente, agad niyang sisindihan ang lumang gasera na minana pa niya sa kanyang ina. Minsan, tinanong siya ng kapitbahay nila, si Lola Trining, kung bakit hindi ito nagpapahinga sa paghihintay. Corazon, hindi ka ba napapagod? Baka dapat matutunan mo na ring tanggapin. Ngumiti lamang si Allen Corazon. Isang ngiting puno ng pag-unawa ngunit may bahid ng sakit. Hindi ako napapagod, Trining. Baka lang kasi, baka isang gabi, umuwi siya at madilim. Paano niya malalaman na welcome pa siya? Hindi umimik si Lola Trining. Marahil, gaya rin ng marami, batid niya ang hirap ng isang inang naghihintay. Tuwing umaga, gumigising si Allen Corazon ng maaga. Tinutupi niya ang kumot sa papag, pinupunasan ng mesa, at nililinis ang paligid. Kahit mag-isa, sinisigurado niyang maayos ang bahay, lalo na ang kwarto ni Danny. Sa kwarto, nandoon pa rin ang lumang school bag, ang medalya nito noong high school, at ang paboritong laruan nitong kotse-kotse. Hindi niya inaalis o inaayos ng sobra. Baka raw kasi pag uwi ni Danny, ayaw nitong makitang iba ng ayos ng kanyang kwarto. Sa kusina, naghahain pa rin siya ng 2 tasa ng kape tuwing umaga.
Isa para sa kanya at isa para sa anak niya. Dadalhin niya ang isang tasa sa may bintana. Ilalapag sa lamesang kahoy at saka uupo. Dito siya madalas nakatitig sa kalsadang papasok sa baryo. Isang mahabang daan na dinaraanan ng mga jeep, tricycle, at mga naglalakad na nagmumula sa bayan. Baka ngayon siya uuwi. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, walang pamilyar na anino. Walang boses na tatawag ng ma. Hindi nagreklamo si Aling Corazon. Para sa kanya, ang paghihintay ay bahagi ng pagmamahal. Ngunit unti-unti, napapansin ng mga kababaryo ang pagkapayat nito, ang pangungulila sa mga mata, at ang unti-unting panghihina ng katawan. Isang beses, nadatnan siya ni Mang Efren, ang kapitan ng barangay, na nakaupo sa bangko sa labas ng bahay habang nakatingala sa langit. "Corazon," sabi nito, "nakapagtanong-tanong na ako sa Maynila gaya ng hiling mo noon. Pero wala pa rin kaming makuhang malinaw na sagot tungkol kay Danny. Pasensya ka na ha." Ngumiti si Aling Corazon. Pilit, ngunit magaan. "Salamat, Efren. Kahit papaano, alam kong ginawa niyo na ang lahat. Kung gusto mo, pwede kitang samahan ulit magpunta ng Maynila." "Hindi na," sagot niya. "Ayokong umalis ng bahay. Baka kapag wala ako, saka siya uuwi." Hindi na kumontra si Mang Efren. Naiintindihan niya. Lumipas ang maraming buwan. Nagpalit ng panahon. Tag-init, tag-ulan, taglamig. Ngunit hindi nagbago ang ritual ni Aling Corazon. Nandyan pa rin ang ilaw sa bintana tuwing gabi. Sumisindi tulad ng pag-asang hindi naglalaho. Isang araw, dumating ang pamangkin ni Aling Corazon na si Lara. Isang 22 taon na dalagang nag-aaral sa lungsod. Napansin nito kung gaano kaputla ang tita niya at kung gaano kabigat ang bawat buntong hininga nito. "Tita," sabi niya habang inaabot ang kamay ng matanda, "bumalik po ako dito kasi gusto ko pong kasamahan kayo. Wala po kayong kasama sa bahay. Baka po kailangan nyo ng karamay." Ngumiti si Aling Corazon, masigla ngunit may lalim sa mata. "Naku iha, ayos lang ako dito. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Pero tita, halos wala na kayong pahinga. Lagi kayong nakadungaw sa bintana. Baka kailangan nyo ring alagaan ang sarili nyo." Tahimik lang nang ngumiti si Aling Corazon. "Hindi ko kayang ihinto ang ginawa kong pangako. Lagi kong sinasabi sa kanya noon, 'Anak, kahit anong mangyari, may ilaw sa bahay. Para pag gusto mong umuwi, hindi ka maliligaw.'" Nagbuntong hininga si Lara. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit ginagalang niya ang desisyon ng tiyahin. "Kung ganun po tita," malumanay niyang sagot, "dito na lang ako. Sasamahan ko kayo. Hindi ko kayo pababayaan." At mula noon, naging mas magaan ang mga araw ni Aling Corazon. May kasama siyang naghahain ng pagkain, tumutulong sa paglilinis, at higit sa lahat, may taong palangiti at masayahin na nagbibigay liwanag kahit sa mahihirap na araw. Ngunit kahit may kasama na siya, hindi pa rin nagbabago ang gabi. Kapag palubog na ang araw,
Tinutungo ni Aling Corazon ang bintana at binubuksan ng ilaw. Kung minsan ay binibili na niya si Lara. Huwag mong kalimutan ha, kahit ako'y makatulog ng maaga, dapat nakabukas ito. Opo, tita. Isang gabi, napaupo si Lara sa tabi ni Aling Corazon habang nakadungaw sila sa dilim sa labas. Tita, tanong ni Lara, hindi po ba kayo natatakot na baka hindi na bumalik si Kuya Danny? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tiningnan niya na lang ang lamparang maliwanag sa bintana. Ang isang ina, mahina ngunit mariing wika niya. Hindi natatakot sa posibilidad. Higit siyang natatakot sa pagsuko. Tumingin si Lara sa kanya at napangiti itong may kunot sa noo. Ang ganda po nun. Hindi ko magagawa na tumalikod sa pag-asa, patuloy ni Aling Corazon. Kasi sa bawat ilaw na binubuksan ko, pakiramdam ko, baka yun ang araw na makita siyang muli. Dumating ang piyesta sa barangay. Lahat ng bahay may parol, may bandereta sa kalsada, at may musika. Ngunit ang bahay ni Aling Corazon, kahit simple, may isang parol na isinabit ni Lara sa may bintana. Isang parol na hugis bituin na kulay asul at ginto. Para mas makita ni Kuya kung sakaling umuwi, sabi ni Lara. Ngumiti si Aling Corazon at hinaplos ang buhok ng pamangkin. Habang lumalalim ang gabi, nagtanong si Lara, Tita, ano pong unang gagawin niyo kapag bumalik si Kuya? Napangiti si Aling Corazon, pero bakas ang luha sa gilid ng kanyang mata. Yayakapin ko siya. Yun lang. Yun lang. Hindi ko siya tatanungin kung bakit nawala o ano ang nangyari. Basta yayakapin ko siya. Dama ni Lara ang panginginig ng boses nito. Kaya hinawakan niya ang kamay ng tita niyang nanginginig rin. Isang gabi, habang mahina ang ambon at may kasabay na malamig na hangin, nagpaalam si Lara na matutulog na. Ngunit si Aling Corazon ay hindi pa rin papahinga. Nakasindi pa rin ang ilaw sa bintana. Umupo siya sa lumang silyang kahoy at tumitig sa kalsada. Sa katahimikan, may narinig siyang malayong yapak. Hindi ito mabigat, hindi rin mabilis. Parang pagod, parang pag-aalangan. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Corazon. Gusto niyang tumayo, pero nanghina ang kanyang tuhod. Mga ilang sandali pa, may sumilip na anino sa dilim ng kalsada. Tumigil yun. Parang nagdadalawang isip. Hinawakan ni Aling Corazon ang dibdib niya. Parang may kung anong pintig na matagal nang hindi niya naramdaman. Danny? Bulong niya. Hindi sumagot ang anino. Ngunit lumapit ito. Hanggang sa masukat niya ang hakbang. Hanggang sa makita niya ang balikat. Hanggang sa mabanaagan niya ang mukha. At sa sandaling yon, sumikip ang lalamunan niya. Totoo ba to? Halos pabulong niyang tanong na parang baka mawala ang sagot kapag sinabi ng malakas. At bumuka ang labi ng binata. Payat, maalikabok, at may bahagyang bakas ng hirap. Pero may ngiting kilala niya. Ma! Tumayo si Aling Corazon kahit nanginginig ang tuhod. Parang ayaw niyang tumakbo dahil baka panaginip lamang. Pero ayaw niya ring manatiling nakaupo dahil baka mawala ang pagkakataon. Kaya lumapit siya. At sa wakas, pagkatapos ng matagal na panahon, naramdaman niyang yakap niya ang anak.
Mas payat ito, mas tumanda, mas tila galing sa maraming pagsubok. Ngunit naroon ito, mainit, buhay, totoo. Anak, hikbi niya, nakauwi ka rin. Hinanap ko po kayo, ma. Mahina ngunit totoo ang boses ni Danny. Nadelay ako sa maraming dahilan, pero lagi kong naaalala ang sabi niyo, may ilaw sa bintana. At doon tuluyang bumigay si Aling Corazon, tuluyang napaiyak. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita si Danny. Puno ng tuwa at katanungan ng mga tao, ngunit hindi agad ito nagsalaysay. Si Aling Corazon man ay hindi nagtatanong. Ang mahalaga ay narito na ang anak niya. Naghanda si Lara ng almusal, adobo, pritong itlog at mainit na kanin. Habang kumakain, panay ang tingin ni Danny sa paligid ng bahay. Tila sinusulit ang bawat detalye. Ma, sabi niya habang nakatingin sa lamparang nakabukas pa rin kahit umaga na. Salamat po. Kung hindi dahil sa ilaw na yan, baka hindi ko na nabuo ang lakas ng loob na umuwi. Ngumiti si Aling Corazon at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, parte yun ng trabaho ng isang ina. Ang magbigay liwanag, lalo na kapag ikaw ay nasa dilim. Lumipas ang maraming linggo. Unti-unti, bumalik ang laman sa pisngi ni Danny. Nagtulungan silang mag-ina sa bukid at mas naging masaya ang araw-araw sa bahay. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago. Gabi-gabi, nakabukas pa rin ang ilaw sa bintana. Hindi na dahil sa paghihintay, kundi dahil sa paalala ng pag-uwi. At sa araw na yon, sabi ni Danny sa ina, Ma, pwede na po ninyong patayin ang ilaw kapag gabi. Ngunit ngumiti lang si Aling Corazon. Hindi anak, hindi ko na ito papatayin. Bakit po? Tanda ito na hindi tayo sumusuko sa pagmamahal. At kapag may ilaw sa bahay, kahit sino sa pamilya natin, hindi kailanman maliligaw. Natahimik si Danny at bahagyang tumango. At sa gabing yun, habang nakaupo sila kasama si Lara, tinanaw nila ang liwanag sa bintana. Banayad, mainit, at payapa. Isang paalala, isang pangako, at isang tahanan. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento at Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.